Budget-friendly na scooter ba kamo nakamukha ni Honda Click? Ito, si Rusi Sparkle 125i. Hello everyone! It's me, Riley Habib. At ngayong araw, andito nga pala tayo sa Rusi, sa Occidental Mindoro. Dito tayo sa may bagong sikat. At i-review natin yung full review natin dito sa Rusi Sparkle 125i nila na scooter. So guys, as someone na nakatry na rin ng Honda Click o nakakita na rin ng forma ng Honda Click at i-compare natin sa dalawa, parehas talagang mga forma. Guys, kung makapunta po kayo sa Rusi and magtatanong po kayo kung ano yung color natin na available. So, meron po tayong red, meron tayong white, meron tayong black, and meron din tayong gray. So, ito guys, si Rusi Sparkle natin is fuel-injected 125cc engine. So guys, meron na agad tayong available natin na pwede i-test drive mamaya. So, color gray ito. Hindi siya na-overdo sa sticker, hindi rin siya plain na plain. So, ito, makikita niyo pa dito. May nakalagay Rusi, FI fuel injected. Halos kamukha ni Honda Click 125, pero syempre may own version si Rusi. Ito, di ba, ang kanyang Sparkle 125i. So, ito guys, itong scooter na ito, naka-disc brake siya. So, ayan. Hindi po ito naka-ABS. So, ito naman guys, yung kanyang speedometer sensor. Naka-dual piston brake caliper na po ito. Ang suspension ng ating Rusi is naka-telescopic fork. So, makikita nyo dito guys, dito talaga ako nagagandahan sa forma ng mugs na to ni Rusi Sparkle na to. Kasi iba talaga siya. Makikita nyo sa ibang mugs, as in, pag ganun-ganun lang sila. Tapos yung sa kanya parang parol. Sobrang ganda, men. Sobrang ganda. So, makapal. Ayan yung kanyang design, mugs na nagustuhan ko talaga sa Rusi Sparkle. So, syempre guys, ganun din sa kanyang likod. Ayan. So, when it comes sa kanya namang gulong guys, siya ay naka-tube type pa rin. Hindi siya kagaya ng ibang klase ng scooter na tubeless. So, naka-tube type pa rin siya. And may interior siya guys sa loob. So guys, ang size ng gulong natin, front tire size natin, 80 by 90 by 14. And yung ating likod naman, rear tire size natin is 90 by 90 by 14. So, ayan, makikita nyo. 90 by 90 by 14. Muna naman tayo guys sa kanyang headlight. Siyempre naka-LED headlight na rin siya. So, i-on natin siya guys. So, ayan. Dito meron kasi tayong switch dito eh. So, yan, pag on 1 and 2. Tapos, high beam, tapos low beam. So, pag i-off mo naman siya, so, ayan, babalik mo lang sa ganyan. Yan. So, ayan. Meron din siyang off para kapag pina-under nyo siya, bawas siya guys sa energy and makakapatakbo pa kayo ng medyo mabilis. When it comes sa kanyang dashboard guys, so ito si Rusi Sparkle 125i, naka-fully digital panel na rin siya. So kapag in-on natin, so ayan. Medyo lapit ka dito ate. So, are guys, dito mo naman makikita yung iyong speed indicator habang ikaw ay nagpapatakbo ng iyong motor. And dito naman kung ilan na yung napatakbo mo. So, makikita dyan kung gaano na ba kalayo yung narating mo o narating ng motor na ito. So, ayan. Dito naman yung fuel, makikita mo kung malapit ka na bang ubusan ng gas. And dito naman guys, kunwari napadaan ka sa traffic light. So, ito automatic stop mo siya guys. So, yan, mag-automatic stop na siya. Then, babalik mo lang kapag mag-on. Dito na naman yung starter natin. Ito naman yung isa ilaw na sinabi ko sa inyo kanina. So, ito guys, si Rusi Sparkle 125i, meron na siya guys ito hazard. Compare sa ibang scooter, walang hazard. So, ito magagamit nyo siya. O, yan, matirikan man kayo sa daan. So, pero di ba hindi kayo matitirika sa daan kasi ibang kasi itong si Rusi na to eh. So, yan, ito yung horn niya. And then, signal light, left, right. So, yung makikita nyo dyan, left, right. High beam, makikita nyo, low beam. So, let's go. Ito naman yung kanyang side mirror. So, ayan. So, makikita nyo naman dito guys, sa harapan nyo, syempre ang kanyang compartment sa dalawa. Ayan guys, makikita nyo dito, meron na siyang charging ports. In case of emergency man na nalobat yung cellphone nyo or gadgets nyo, pwede kayong mag-charge dito guys. So, ayan, bibili na lang kayo or lalagyan nyo na lang ito ng adapter para makapag-charge kayo. So, ayan. Then, dito compartment dalawa. Medyo mas malaki lang ito lalagyanan. Pwede dito yung water, pero hindi advisable kasi anytime pag nag-drive kayo is yung tubig nyo, malaglag yung tubig nyo. And dito naman siguro yung coins, pero ako kasi hindi ako mahilig maglagay dyan eh. Ito naman yung kanyang utility hook. So, ayan, pag namalengke kayo,
Pag namalengke kayo, yan. Dito nyo nalalagay yung pinamalengke nyo. So, ito, isa lang to guys, ha? Ito, isa lang siya. When it comes sa kanyang footboard, guys, so, try natin, testingin natin siya ngayon upuan at makikita nyo kung gaano siya kalawak. So, ayan. Hindi nababangga yung tuhod ko naman dito. Para sa akin, guys, ha, hindi nababangga sa mga lady riders dyan. I think hindi mababangga yung tuhod natin dito. So, ayan. Makikita nyo naman dito, guys, ito naman nakalagay ang kanyang battery. Dito yung kanyang battery. So, let's go. So, dito, guys, meron din siyang select and set. So guys, when it comes sa kanyang brake and suspension, so sa brakes guys, equipped with disc brake. So syempre sabi ko kanina, naka-disc brake itong si Rusi Sparkle 125i. So under seat guys, so let's open it. So guys, kapag inopen na pala natin yung seat dito guys, isang ganun lang, ma-open mo na ang kanyang seat. So ito, balik natin. So yung ibang scooter kasi guys, kagaya ni Honda Click, meron pa siyang pindutan. So, ito, isang ganunan lang, mag-open na agad yung inyong seat. So, ayan. When it comes sa kanyang under seat naman, guys, ganito siya kalaki. So, kasyang-kasya dito yung isang full face helmet. So, sa kanyang tank naman, guys. So, ito, guys, ay naglalaman ng 5 to 5.5 liters na gas. So guys, kung ikaw ay naghahanap ng affordable scooter, so user-friendly, Rusi Sparkle 125i yung isasuggest ko sa'yo. So pwedeng pampasok sa school. Sa kanyang kilo guys, ito guys is 145. So medyo may kabigatan din pala siya. Hindi naman siya gaanong mabigat talaga kapag napaandar mo na siya or nagagamit mo na siya sa kalsada. So 145 kilo. Itong si Rusi Sparkle 125i. Sa kanya palang signal light guys sa likod. So makikita nyo medyo nakaganito. Para siyang yun nasa ADV. Alam nyo guys, last time natumba ako sa ADV, yung muntik na matamaan yung ganito niya guys. So, doble ingat na lang po tayo sa ng ganito sa Rusi Sparkle. So, pag ina natin siya, so, ayan, pag in-hazard, ganito yung kanyang kulay. Talagang sobrang angas, guys. Ang maganda pa dito, alam niyo guys, kapag nagda-drive tayo sa putik, 'di ba? Ayan, mapupunta yung putik dito. So, ang kinaganda pa dito, meron siyang rear fender para pag tag-ulan, less putik ang mapupunta sa loob. Ayan, meron na din siyang tapal dito sa kanyang makina para hindi talaga mapunta hanggang loob yung putik. So, ayan, sobrang ganda. Makikita niyo dito guys sa loob, hindi talaga umaabot yung putik hanggang dito. So, meron pa ilan-ilan, pero hindi lahat. So, dito guys, pupunta yun, no? Dito. Sa kanyang tambucho. So, hindi ka agad-agad mapapasok kasi nga naka two-tone na rin yung kanyang tambucho. So, makikita nyo dito guys, naka-air-cooled na rin siya. So, ayan. So, kung ikaw ay naghahanap ng affordable na scooter, so user-friendly na scooter guys, ito guys, yung Rusi 125i Sparkle, ang i-recommend ko sa'yo. Yan, ganito siya, medyo tiptoe lang ako. Tiptoe, medyo hindi naman, pero kasi kayang-kaya ko naman kasi yung ganitong kasi na scooter. So, magaan lang siya pag tinakbo mo. Hindi ka mahihirapan, kaya mong dalhin kung saan-saan itong si Rusi Sparkle 125i. Napakatipid sa gas. Talaga namang lumalaban sa kanyang forma. So, ayan. Nakikita niyo, feeling ko bagay to sa akin. Judge, bagay ba to sa akin? Parang lahat naman bagay naman sa akin. Lahat na lang ginasabi niyo bagay sa akin. So, ayan. Kapag inupuan siya, ganito ang kanyang forma. So, abangan nyo guys yung part 2 ng aking video na ito. Test drive natin siya. At sasabihin ko sa inyo kung ano yung conclusion natin habang ginagamit natin ito si Rusi Sparkle 125i sa kalsada. So, ayan.